Hello, magandang hapon. So ngayon ay March 8, 4:30 ng hapon. So makita nyo halos medyo malilim talaga dito pag ganitong alas 4. Kahit doon sa expansion natin, siguro 2-3 box na lang yata yung naiinitan ng ganitong araw, ay ganitong oras. So titingnan pa natin kasi April pa naman yung first harvest natin doon. So kung mapansin nyo, hindi ko sure kung kita sa video, pero umulan kanina. So basa yung bubong ng ating expansion. So, dito, goods naman tayo dito. Ayan. May mga ipet. So ito yung tanim natin na i-harvest natin sa 17. Kung 17, mga 9 days. Pero baka mag-early harvest tayo ng March 15 para dun sa iba nating mga suki. Pero yun nga, may mga damage yung iba kasi nga medyo inatake tayo ng ibon. Yun know? Halata may mga kakaibang dahon, nakakaiba yung hugis niya kasi nga nakagat siya ng ibon. Tapos may mga pailan-ilan na may tip burn, ayun na may tip burn yun, no. Pero hindi naman lahat. Siguro nabasa tas sobrang tindi ng ulan or baka hindi ko lang alam kung ano bang possible na nangyari. Pero possible na basa ng tanghali. Ayun. So kung makita nyo, inaayos ko na to, lalagyan na natin yan, ito yung patungan. May papakita rin akong ginagawa ko doon. So ito yung bell pepper natin, ang California Wonder. Tama ba? California Wonder yan, bell pepper. Natinanim natin nung December 29, 2024. So ito, tapos ito pa. Yan. So hindi naman sila ganoon kalaki. Siguro mga 1.5 inch pa lang to. Hindi ko sure kung ganyan na siya kalaki tapos magpupula. Pag medyo nagpupula na sila, so palagay ko yun na yung maximum size nila. So marami pang ibang bumubunga. Hindi ko sure kung advisable ba na kunyari mag-maintain lang ako ng 3 bunga o kung ano man. Kasi yan o, tuloy-tuloy yung pagbunga niya. May mga maliliit eh. Actually nag-pruning pa ako niyan. Nagbawas ulit tayo ng sanga kasi masyadong madami. Ayun. Ayun o, nagbawas ako ng sanga eh. May mga pinrun tayo dyan eh. Ang dami kasi. Di ko lang alam kung ano bang dapat gawin dyan. Pero, dyan na yan eh. So, ayan ngayon. Isa sa pinagkakabalahan ko ay ang aking pagpaparami ng tanglad. Kasi yun yung gagawin nating wall or defense dun sa ating expansion. So, hindi ko sure kung makikita dito. Sige, silipin natin. Ayun o. Kita nyo yun? Paso. Kita ba yun? Yung paso. Tapos meron pa rin doon. Hindi lang kita dito sa video pero meron din doon. May 3 paso doon, 3 paso. Kada paso, merong 4 na ganitong itsura ng polybag, tapos may tanglad na isa. Tapos marami pa akong seedlings doon. Pakita ko sa inyo sa susunod na lang siguro. So yung 1x3 natin, ayun yung 1x3. Hindi ko pa yan natataniman pero next taniman natin, lalagyan din natin yan. So yung unang tanim natin is nandun. Ayun yung styro. Yan. Nakita nyo naman dun sa previous video natin na nag-transfer na tayo doon nung nakaraan. So ito naman yung mga tanim natin dito. Hindi ko na maalala kung ano yung Nutri-Hydro dyan. Ito lang yata yung 2 Nutri-Hydro. O kasama to. Hindi ko maalala. Pero yan, may Scamander tayo. Kasi meron tayong customer na gusto ng Scamander. So pagbigyan natin siya. Pero yung seedlings ko ngayon, meron tayong 16 na Strosa, 16 na Scamander, at the rest ay Olmeti. Kasi Olmeti talaga yung pinaka-okay talaga yung tubo sa akin eh, based sa experience ko. So ito naman yung marigold natin. Hindi ko sure kung namumulaklak na, pero ayan. Ayun no, may kakaiba yan no, yun no. Yan. Ang dami naman yan, hindi makafocus yan. Palagay ko bulaklak yan eh, no? Bulaklak din to. Meron din dito. Ayan, bulaklak. Yun dun sa isa, hindi ko sure kung okay na. Pero ito kasing idea pala ng ating, wala yata akong sample dito. Pakita ko saan yung idea ng tanglad na gagawin ko. So may mga polybag. Polybag tayo dyan. So yan, bukas siguro gagawa na ako ng binhe. So tatanggalin natin yung taas.
yung ugat lang tsaka konting siguro mga 1 inch na stem ititira natin tapos itatanim natin dyan. So medyo na kuha ko na rin yung technique sa pagpapadami ng tanglad, medyo nagagamit na rin natin. So yung tanim ko yata doon siguro mga 90% goods naman. And yung mga excess na dahon ay i-stack ko, gagawin kong tea. Yan, i-stack ko lang sa freezer yan. Naubusan na rin kasi ako. So ito may mga tawag dito, sweet basil tayo na seeds dyan. Hindi ko sure kung magpaparami ako ng sweet basil doon eh. Ganda rin kasi yung sweet basil, ang bango pa. Hindi ko lang sure kung paborito ba sila ng insekto. Pero kasi yung basil nung kapitbahay ko na binigay ko dati, may mga insekto din. Pero konti lang eh. Hindi siya talaga ganun kalapitin. Pero itong tanglad talagang ayaw. Ewan ko, may mga whitefly sigurong konti. Pero hindi siya talaga lapitin ng na insekto. Matakaw lang talaga siya sa tubig. So ayan, yung mga tanglad na nandyan na nasa polybag, yan, unti-unti kong kukunin yan para ipadamihin natin. Yan, papadamihin natin. And ang gagawin ko kasi dyan, yan, yung mga polybag niyan, meron akong paso na ilalagay, pag nagugat na sila, after mga 2 weeks kasi 2 weeks yata, mag-uugat na yung tanglad mo dyan. Tapos ang gagawin ko, pag lumabas na yung ugat dyan, ilalagay ko na sila sa paso. So nakapaso sila dyan. 4 lang. Yung nilagay kong paso doon, 4 yung kasya sa isang paso. Tapos meron akong space dito kung saan ko ilalagay yung mga compost ko. Mga compost, doon ko na rin didiligan at kung ano-ano pa. So nasa trial pa rin ganun setup. Pero nagawa ko na yata yun dito eh. Parang pinatungan ko na lang yung paso. Yung isang polybag na ganyan ng tanglad, nilagay ko na lang dun sa ibabaw ng paso. Tapos nag-ugat na siya. So nung nag-ugat na siya, ganun din yung nangyari dito. Kaya malalago yung na yan, yung mga nasa polybag na yan. Kasi yung ugat nila nag-extend na dito sa bed. Ito, kasi may lupa kasi ito. Yan. Tumagos na yung ugat nila sa bed. So may nutrients na sila. Kaya ayan, napakalago niya. Dati isang lang yan, isang puno, isang maliit na puno lang. Ganyan lang siya, isang puno lang. Tapos ganyan na siya karami ngayon. So usually mahigit 10 hanggang 15 yung kung iisa-isahin mo talaga yung makukuha mo sa isang ganyang polybag. So ganun din naman nangyari dito. Ayun na, may mga polybag tayo doon. Ayun, polybag. Dito rin. Ayan. Natumba lang dahil sa hangin dati. Pero tumuloy pa rin siya yan. Na-harvestan ko na rin to dati, tumubo na lang ulit. Siguro after 1 month, mabilis siya tumubo basta may ugat na siya. Pero pag mula sa pagkakapunla, inaabot ako ng 3 to 4 months bago siya lumago ng ganyang kaganda. Pero syempre maganda rin dapat yung pataba, kumbaga. Pero kasi ang gagawin ko doon, since matako siya sa tubig, yung mga excess natin na tubig galing sa hydroponics natin, sa mga ganito, sa mga lettuce natin, yun yung ipandidilig natin para may na siya, may fertilizer na kumbaga. Ayun. At yung sad news naman natin, tulad ng nabanggit ko dati is ito na yung nangyari sa ating pipino. So talagang nahihirapan siya nung sobrang init ng mga ilang araw. Ayan, hindi ko lang alam kung mabubuhay pa eh. Ayan, halos kinalbo ko na siya. Kasi yung mga natuyong dahon nung nakaraan, talagang tinanggal ko na. So, yan na siya. Ewan ko kung bubuhay pa siya. Pero may bago na naman ulit naman tayong tanim. Ang iniisip ko lang kung saan ko siya ilalagay, kung dito o dito. Pero kasi buhay pa to eh. Hindi ko sure kung i-force ko na siya na tanggalin para mailipat ko na dyan yung pepino. Pero yun nga, maliban dyan, ito pala yung bell pepper natin. So, sa bell pepper natin, kaninang umaga yata, dinagdagan ko na siya ng coco peat. So hanggang doon na siya sa guhit. Tapos yung ibabaw, nilagyan lang natin ng hydroton para hindi maglumot yung coco peat natin. Ayan, para hindi maglumot yung coco peat. So yung coco peat natin hanggang dito na sa guhit. Dati nandyan lang sa gitna yan. Ayun, kita nyo naman nagmumoist eh. Hindi ko pa kasi nadidiligan. Yan. So, didiligan ko lang yan. Tapos, ayan, hydroton. Tapos, yung isa kasi medyo parang abnormal yung laki. So, ilalagay natin yan doon. Inaayos ko pa yung paglalagyan. Ayun, ito yung paglalagyan niya. Yan.
lalagay natin dito. Setup natin dito. Yan. Hilera lang natin dito. Sana yan, mag-okay. Then, after natin to ma-harvest, ito kasi baka ito yung last part na i-harvest ko eh. Pag nalinis naman natin yan, tapos nakapag-transfer na tayo sa kabila, hindi na tayo masyadong busy. Itong mga 2 meters dito, iisipan na natin or gagawa na natin ng A-frame para sa ating DFT, Deep Flow Technique. Deep Flow siguro bang nagagamitin natin mga tropa. Hindi pa ako ganun ka confident para mag-NFT. Mag-ibang technique din kasi yun. Pero pwede rin. Bahala na. Pero papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin. Tapos ayan, so malamang magtitrim muna ako ng mulberry. Tapos nagkaroon na ako ng compost bin dito. Ayan, compost bin. Tanan, hindi ko alam. Nilalagay ko lang dyan yung mga dahon-dahon eh. Yung mga pinagtatanggal ko dito eh. So yun lang yung pinagkakabalaan natin ngayon. At nga pala, nasaan na yun? Yun. Kaya tumigil din ako paggamit ng foam. Ito pala. Ito kasi parang last time mga more than half a year, more than 6 months na to. Marami yan kanina, kinuha ko na kasi. Halos puno yan. So, more than half a year na siya. Pero nung nire-reuse ko siya para ilagay dito sa polybag, nakita ko pa tong mga foam natin. Kaya hindi na ako gumagamit muna ng foam kasi hindi talaga siya na-decompose. Ayun, no? Hindi talaga siya na-decompose. Although, siguro kulang yung decomposers dyan. Pero, nahihirapan talaga siya i-decompose. Yung mga excess din pala natin na mga ganito, tawag dito. Yung pinaginimitan natin ng coco peat. Yung coco peat pala, yung used coco peat natin na galing sa ating mga lettuce, hinahalo ko na siya sa lupa na gagamitin ko doon sa ating tanglad para ma-reuse. So sa ngayon, hindi muna tayo nagre-reuse ng coco peat for our production. Ilalagay na rin muna natin isa sa tanglad natin. Next time na siguro. Pero yan, slowly naman yung process natin. And hopefully, maging consistent para mapuno naman natin yung kabilang taniman natin habang ginagawa natin yung NFT dito. Para yung pangatlo nating expansion, NFT na or DFT na ang setup niya. Okay? And sana medyo maging okay na tayo sa pipino or kung mas mabilis, maging okay tayo sa bell pepper. So, inaaral lang din natin yan. At ngayon, daming ibon dito kasi minsan pupunla ako ng tanglad, 'di ba? Ganyan lang kaliit, tapos babaon ko doon sa lupa, ibabaon ko sa polybag. Nakikita ko nakabunot na. So binunot na siya ng mga ibon. Pero mas saya naman ako doon sa kabila kasi may mga seedlings ako ng tanglad doon. Hindi naman siya binubunot ng mga ibon doon. Actually, yung dati kong mga bininhi na ganyan ay ganito na kataas. Mahigit 1 dangkal na yung iba. So lumabas na yung ugat niya doon sa polybag. So sinet up ko na siya doon sa paso. So ganun lang yung ginagawa ko ngayon. Tapos ito yung iba dito, nilalagay ko na rin sa paso kasi yun yung gagamitin natin doon sa kabila. So naghahanap ako dito ng mga ekstrang lupa dito sa taas. Ilipat natin doon para hindi na muna tayo gagamit ng ibang lupa. Yan. Reuse lang hanggat maaari. Hindi ko sure kung magdadagdag pa ako ng ibang doon, aalagaan. Pero posible. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.